Simula na ba ng pagbagsak ni Vice Ganda? Alam na po natin na nagkaroon ng suspensyon ang It's Showtime ng 12 araw. Yan po ay ipinataw ng MTRCB kaugnay po dun sa kainan ng cake or nung icing ng cake na ginawa ni Ayon Perez sa ni Vice Ganda. At ipinatawag nga ng MTRCB ang pamunuan ng It's Showtime at pagkalipas ng isang buwan, nagbaba po ng desisyon ang MTRCB na bigyan ng 12-day suspension ang It's Showtime. Although binigyan naman po sila ng 15 days para mag-file ng motion for reconsideration. Kaya lang, unlike dun sa nangyari kay Wally Bayola, yung pong nakapagmura siya on live TV, although off-cam naman po yun, humingi po ng public apology si Wally Bayola. Pero ipinatawag din po ng MTRCB ang pamunuan ng EAT para magpaliwanag. Kahit na nakapag-public apology na po si Wally Bayola. So hihintayin din po natin kung ano ang magiging hatol ng MTRCB sa nagawa ni Wally Bayola. Masususpindi rin kaya ang EAT? Ang importante nito, masuspindi man o hindi or kung kahit na anuman ang maging hatol ng MTRCB, nagpakumbaba po si Wally Bayola at inamin niya yung kanyang pagkakamali. Pero kung sa mga supporters nila ng EAT, sigurado tanggap nila yon. Dahil ang sasabihin nila, live TV yan. Pwede tayong magkamali. Hindi yan taped or hindi yan shooting. Kundi live TV and anything can happen sa live TV. Pero alam ni Wally Bayola na meron pa rin siyang mga na-offend na ibang tao dahil tulad nga ng sinabi ko, kung sa mga supporters lang ng EAT, tanggap nila yon na nagkamali si Wally Bayola at siya ay humingi na ng sorry. Iba naman po sa kaso ni Vice Ganda. Naringgan ba natin si Vice Ganda na humingi man lang ng public apology? Wala po. Imbis na mag-sorry, masyado pang nagmamataas si Vice Ganda. Wala daw silang ginawang pagkakabali. At syempre tulad nung sa EAT, suportado pa rin nila sila Wally Bayola. Ganyan din po kanila Vice Ganda. Suportado pa rin siya ng kanyang mga supporters and followers. At para sa kanila din, walang nagawang mali si Vice Ganda. Kaya lang, tulad nga po nung kay Wally Bayola, hindi naman lahat supporters ninyo. At meron kayong na-offend na ibang tao. Ano ba naman yung humingi kayo ng sorry? Sabihin nyo lang na doon po sa mga nasaktan namin, humihingi po kami ng paumanhin. As simple as that. Hindi na siguro umabot ng ganito kalaki itong naging kaso ng It's Showtime sa MTRCB. Ngayon, sinisisi pa nila si Lala Soto, yung chairperson ng MTRCB. At ang mga supporters ng It's Showtime ay pinagre-resign pa si Lala Soto. Samantalang hindi naman po yan desisyon lang ni Lala Soto. Yan po ay desisyon ng mga miyembro ng MTRCB. Anyway, imbis na magpakumbaba nga si Ayon Perez sa si Vice Ganda, lalo lang silang naging mapagmataas, naging defiant sila. To the point na marami na sa social media, lalo na yung mga vloggers, na kinokondena itong ginawa ni Vice Ganda. And yet, para kay Vice Ganda, wala siyang ginawang mali. Now, even Juan Ponce Enrile, yung tanda ni Juan Ponce Enrile, ay nakapagbitaw pa ng mga salitang bastos ka, bastos kang tao. Pero imbis na magpakumbaba si Vice Ganda, ito pa ang nasabi niya. Ito po galing sa pep.ph. Vice Ganda has message sa mga lolong hindi ako masyadong like. My God, I'm so relevant and famous. Vice Ganda, 47, jokingly blurts out on It's Showtime this Monday, September 11, 2023, amidst the controversies hounding the TV host comedian. Yun nga po, most recently, nung tinawag siya ni Juan Ponce Enrile na bastos at abusado. Mukhang totoo yung sinabi ni JPE. Wala nang ibang iniisip si Vice Ganda kundi ang sarili niya. Wala na siyang pakialam sa ibang tao. Kung ano man ang sabihin sa kanya. Pero alam niyo ba, ang tingin ko, imposibleng hindi tinatamaan si Vice Ganda. Imposibleng hindi siya apektado sa mga nangyayari ngayon. Imposibleng hindi niya dinaramdam ang mga nababasa niya kung nagbabasa niya ng comments. Pero I'm sure, nakakarating sa kanya ang mga comments ng netizens. Hindi lahat ng tao pabor sa klase ng estilo ng iyong pagpapatawa, Vice. Meron kang na-o-offend. Ano ba naman yung magpakumbaba ka? Masyado kang nagmamataas.
Alam mo, pag ikaw ay masyadong mataas, saan ang punta mo? Pabagsak. At ito na nga ba ang simula ng pagbagsak ni Vice Ganda? Kasi ang nakikita ko ngayon dito sa mga post niya, sa mga larawan niya, behind those smiles, yung mga ngiting niya na parang hindi siya apektado. Pero sa loob niyan, siya po ay tinatamaan ng kontrobersiyang ito. Hindi ka tao, Vice Ganda, kung hindi ka apektado dito. Kahit sabihin mong wala kang paki. Kasi panay pa rin ang parinig mo, panay ang patutsada mo sa MTRCB. Para kang naghahamon, parang in fighting mood ka. Sabi mo, my God, I'm so relevant and famous. Tandaan mo, dito pala, sinabi na you are 47 years old. Nagkakaedad ka na rin. And sooner or later, mawawala ang ningning ng iyong bituin. Sabi mo, you are relevant and famous. Baka naman yung famous may kasamang infamous. Ano po ba ang pagkakaiba ng mga salitang famous and infamous? Famous means widely known. Infamous does not mean not famous, but rather it means having a reputation of the worst kind. So yung famous saka infamous, pareho silang sikat, kumbaga. Pareho kayong famous. Yung nga lang infamous, sikat ka nga, pero meron kang reputation of the worst kind. Yan ba ang gusto mong maalala ka ng tao pag ikaw ay laos na Vice? Hindi ba takot kang malaos? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Vice Ganda na siya ay takot malaos. Ito po posted pa noong June 24, 2023 sa Filipino Star ngayon. Basahin ko po. Sabi ni Vice Ganda, takot daw siyang malaos. Lahat naman ng nasa itaas kinatatakutan ang araw ng pagbagsak. Pero malaking bagay na para sa isang star ang matikman ang buhay sa itaas. Maswerte nga si Vice dahil matagal din siyang nasa itaas at talagang nabago ang buong buhay niya at ng kanyang pamilya. Mahusay rin ang naging paghawak niya ng kanyang kita kaya naging maayos ang takbo ng buhay niya. Hindi bali ng malaos, basta natikman mong maging sikat. Saka masarap na rin ang buhay niya kahit pa nga wala na sa itaas. Pero sana nga tumagal pa ang kasikatan ni Vice. Sana ay maalagaan niya ito ng tama. Alam naman natin na hindi lahat ng sikat ay namimintain ang kasikatan. Darating at darating ang oras na mananamlay din ang karir ng kahit sino, lalo na nga sa panahon ngayon ng social media. Lahat ay pwedeng maging star kahit hindi naman mukhang star. Basta dapat maging mabait at mahusay makipagkapwa-tao. Sa nangyayari kay Vice Ganda. O nga pala, tandaan po natin mga dating komedyante na nangunguna at sikat at umaalagawa sa ABS-CBN. Nung sila ay nalaos. Hindi ba sila ay binitawan na ng kanilang istasyon? Sila ay nananamlay na yung mga karir pero nandiyan pa rin yung istasyon. Kaya kung sino man ang nauudyo kay Vice Ganda na maging mapagmataas, maging defiant sa nangyayari sa kanila ng MTRCB. Tandaan mo Vice, pag ikaw bumagsak at binitawan ka ng istasyon mo, mananatili dyan ang istasyon mo, ikaw mawawala na. Sa bagay, mayaman ka na, hindi mo na iindain kung ikaw man ay malaos. Kaya lang, sana bago ka malaos ay maging maganda ang iwanan mong imahe sa publiko. Sa nangyayari ngayon, kahit marami na ang pumupuna sa'yo, kahit sabihin, isang simpleng public apology lang, mababawasan ang galit ng tao sa'yo. Kasi ngayon, kung titimbangin mo yung mga supporters mo against sa mga taong galit na sa'yo, mas marami na ang ayaw sa'yo, Vice Ganda. Limitado lang ang supporters mo dyan sa It's Showtime. Kung ikukumpara mo sa dami na ng taong nawawala na ng gana sa'yo. So matuto kang maging mapagkumbaba. Tama na yung patutsada sa MTRCB, ginagawa lang ni Lala Soto at ng mga miyembro ng MTRCB ang trabaho nila. Harapin nyo na lang yan. Huwag na kayong maghanap ng damay. Dahil ang pagkakatanda ko, kahit na si Joey De Leon saka si Willie Rebillame ay nakatikim na ng suspensyon mula sa MTRCB. Pero hindi sila katulad mo na nang aaway pa at parang naghahamon pa. Huwag masyadong mayabang. Yan ang ikababagsak mo, Vice Ganda. Itaga mo sa bato.
with your age. Nagkakaedad ka na, Vice Ganda, at malapit ng sumulpot ang taong papalit sa'yo. Sa tingin ninyo, ito na ba ang simula ng pagbagsak ng karir ni Vice Ganda? Dumating na ba ang araw na kinatatakutan ni Vice Ganda? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod, marami pong salamat.